Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 3581. Ang ilan ay umalis sa gitna ng labanan pagkatapos na masugitan, at may mga naghihintay sa gilid para sa pagkakataong pumatay ng mga tao at nakawin ang mga susi kapag natapos na ang labanan. Ang ilan ay nasa isip ang planong iyon, ngunit hindi ganoon ang iniisip ng mga hayop. Maraming tao ang nagtipon sa mga gilid, karamihan sa kanila ay nasugatan na. Sa mga mata ng mga hayop, sila ay mga butil ng dugo na maaari nilang anihin. Ang gininto ang sawa at dalawang iba pang mga hayop ay sumugod, nahuli sina Calros at Toren habang nanlalaki ang kanilang mga mata, at ang kanilang mga puso ay halos lumukso mula sa kanilang mga dibdib. Hindi inaasahan ng dalawa na darating ang panganib ng ganoon kabilis. Kung hindi lang masyadong nasaktan si Olsem, baka nakayanan nila ito. Sa pinakamasama, maaari silang tumakas habang sila ay lumaban. Gayunpaman, si Olsem ay nasugatan, hindi man lang makatayo ng tuwid, lalo pat tumulong. Kakailanganin nilang dalawa na iwasan ang mga pag-atake habang pinoprotektahan nila si Olsem. Ito ang sandali na pinaniwalaan nilang dumating na ang kanilang wakas. Si Toren ay nagmura kay Calros sa loob. Ang kasakiman ng lalaki para sa mga susi, na nagresulta sa hindi niya pagpayag na umalis, ay nagpunta sa kanila sa pinakamasamang sitwasyong posible. Ang tatlong makapangyarihang halimaw ay sumugod sa kanilang tatlo. Sugatan na ang dalawa na nakakalaban pa, 50% lang ang posibilidad na makawala sila. Hindi ito ang oras para isipin iyon. Huminga ng malalim si Toren at biglang lumingon kay Jack, at sinabing, "Hoy, pwede mo ba kaming tulungan na labanan ang mga halimaw na ito? Hindi ka namin lilinlangan, huwag kang mag-alala." Kahit na hindi nila masabi kung gaano kalakas si Jack, walang ibang pagpipilian para sa kanila. Ang pakikipagtulungan sa taong iyon ay maaaring magbigay sa kanila ng pagkakataong mabuhay. Nakapagtataka, tumaas ang isang kilay ni Jack at napakaswal na sinabi, "Hindi ba pwedeng tumabi kayong dalawa? Huwag mong sayangin ang oras ko." Parehong natigilan sina Calros at Toren sa kanyang sinabi. Iniisip nila kung nagkamali sila ng pagkarinig. Jack asked them to give way para hindi sila magsayang ng oras. Ano ang kanilang sinayang? Haharapin ba niya ng mag-isa ang tatlong halimaw na iyon? Nabaliw ba siya? Baliw ba siya? Napaawang ang labi ni Calros habang sumisigaw, "Baliw ka ba? Sinusubukan mong labanan silang tatlo ng mag-isa." Nakakunot ang noo ni Jack, walang pakialam sa kanilang dalawa habang tinutulak niya si Calros palayo sa kanyang dinadaanan. Nablangko ang isip ni Calros. Hindi niya inaasahan na itatabi siya ni Jack. Talagang pinaplano ng lalaking ito na labanan ang tatlong halimaw na mag-isa. Isang tao laban sa tatlong hayop. Walang nakakaalam kung saan nanggaling si Jack, ngunit masyado siyang mayabang. Alam ba niya kung gaano kalakas ang Golden Python? Kahit na magkasabay na lumaban ng isang Golden Python sina Calros at Toren, walang makakatiyak kung sino ang mananalo. Sa puntong ito, nagsimula nang bumuo si Jack ng mga selyo. Ang mga sila ay mabilis na nagsanib sa hangin, na bumubuo ng dalawang singsing na kasing laki ng mga palad. Ang Soulburst Rings ay ganap na kulay abo, at may maliliit na pulang ron sa mga ito na kumikinang ng maliwanag. Tumangala siya sa gintong sawa na 10 metro ang layo sa kanya. Ngumisi siya habang pasulong. Mabilis na bumaril ang Soulburst Ring. Ibinuko ng sawa ang bibig at naglabas ng gintong sinag. Kabanata 3582. Ang dalawang iba pang mga hayop ay nagpakawala rin ng kanilang mga pag-atake. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsalubong ang lahat ng pag-atake sa himpapawid, na nagdulot ng napakalaking pagsabog na bumuo ng bunganga sa lupa. Lumipad ang alikabok sa kanilang paligid, na ikinakubli ng karamihan sa kanilang paningin. Gayunpaman, nakarinig pa rin sila ng mga sigaw ng paghihirap, at hindi nagtagal, bumagsak ang katahimikan. Dahan-dahan, nagsimulang tumira ang alikabok. Muli nilang nakita ang nasa harapan nila. Natigilan si Calros na nakaugat pa rin sa kinatatayuan matapos itulak ni Jack. Nakatutok ang kanyang mga mata sa harapan habang tinitingnan ang putol-putol na bangkay ng Golden Python. Pagkatapos, tiningnan niya ang mga bangkay ng dalawang halimaw sa likod na hindi rin buo. Nanlaki ang mga mata niya habang kumikibot ang labi. Sobrang lakas ng tibok ng puso niya, at nakalimutan pa niyang huminga. Bahagyang nanginginig ang mga kamay niya nang muling tumingin kay Jack. Paano naging sanay ang kabilang partido? Nagkaroon ng napakalaking bangin sa pagitan nila, lalo na sa skill-wise. Para siyang langgam sa lupa, habang si Jack ay parang gintong phoenix sa himpapawid. Pinagpawisan si Calros, mabilis na nakalimutan ang mga salitang gusto niyang sabihin. Ang isang taong kasing lakas niyan ay hindi kailanman nag-abala sa kaligtasan ng mga mahihina.
The moment na naprovoke sila, baka umatake agad. Medyo natakot din si Torren, pero nagpapasalamat siya. Kung wala si Jack, patay na sila ni Calroz. Saludo si Torren kay Jack. Salamat sa pagligtas sa amin. Tumaas ang isang kilay ni Jack, pasimpleng sumulyap kay Torren. Hindi siya kumibo at basta na lang sumugod. Agad na kinuha ni Jack ang mga susi ng walang pagkaantala. Kasama ang 79 na susi na mayroon siya, ang kanyang mga susi ay umabot sa 131 gininto ang susi. Ang mga gantimpala para sa pagpasok ng mga susi na iyon ay isang malaking sorpresa para sa kanya. Upang maiwasan ang anumang hindi kailangang gulo, 8 susi lamang ang dala ni Jack sa sandaling iyon. Sa ibabaw ng 33 susi na kakakuha lang niya, may kabuoang 40 gintong singsing na pisikal sa kanya sa sandaling iyon. Napatingin sa kanya si Calroz na puno ng paghanga ang mukha. Gayunpaman, hinahangaan lamang niya ito. Kapag nahaharap sa isang taong napakalakas, hindi man lang siya nang ahas na magkaroon ng anumang mga sakam na ideya. Huminga ng malalim si Jack habang nakatingin sa paligid. May mangilan-ngilang mandirigma sa paligid na nakapansin sa nangyari, ngunit hindi ganoon karami, kaya hindi ito masyadong gumawa ng kaguluhan. Nakahinga ng maluwag si Jack dahil doon. Lumingon siya at tumingin kay Calroz. Agad namang umayos ng likod si Calroz na nanigas habang bahagyang nanginginig ang mga mata. Kung ang kaharap niya ay nasaktan sa kanyang mga ugali, may pagkakataon na siya ay mamatay. Sa pagkakataong iyon, tanging sarili na lamang ang nagagawa ni Calroz. Nang nasa tabi na niya si Jack, binigyan niya muna ng isang beses si Calroz bago tumingin kay Torren sa tabi niya at kay Olsem sa lupa. Maliban kay Olsem, ang dalawa pa ay nagtamo lamang ng minor injuries. Sinabi ni Jack sa seryosong boses, bibigyan kita ng pagpipilian, magtrabaho sa akin, at gagarantyahan ko ang iyong kaligtasan. Pagkatapos nito, bibigyan ko kayong dalawa ng tig-5 gintong susi. Siyempre, maaari mong piliin na huwag din akong magtrabaho. Kabanata 3583. Laking gulat ni Calroz at Torren na hindi nila alam kung ano ang magiging reaksyon. Isang makapangyarihang mandirigma ang gustong makipagtulungan sa kanila. Hindi lang ito simpleng utos, bibigyan sila ni Jack ng reward. Kahit na ito ay 5 gintong susi lamang, ito ay isang desenteng gantimpala. Umubo si Calroz, maingat na lumingon kay Torren, hindi makapagdesisyon. Hindi man lang naglakas loob si Torren na sumimangot, nag-aalalang hindi maligaya si Jack. Bahagya niyang ibinaba ang ulo, iniisip ang lahat ng sinabi ni Jack. Gustong umalis agad ni Torren. Masyadong delikado doon. Wala na ito sa isang lugar na maaari nilang manatili. Sa katunayan, hindi siya lubos na nagtiwala sa sinabi ni Jack na ang kabilang partido ang magagarantiya ng kanilang kaligtasan. Kahit na napakalakas ni Jack, hindi niya makuha ang buong tiwala ni Torren. Kung tutuusin, may kinalaman ito sa sarili niyang buhay. Wala sila sa Cloud City ngunit sa Chaos City sa halip, kung saan ang kamatayan ay nasa lahat ng dako. Nasa pinakadelikadong lugar sila sa buong Chaos City. Ganun pa man, nag-aalala siyang baka mapapatay silang dalawa ng lalaking nasa harapan niya kapag hindi siya pumayag. Nagtatalo ang puso ni Torren nang magsimula siyang huminga ng malalim. Sa sandaling iyon, nagsalita si Calroz, sige, makikipagtulungan ako sa iyo, ngunit kailangan mong garantiya ang aming kaligtasan. Hindi ka matutulungan ng aking kapwa-alagad dahil hindi man lang siya makatayo ngayon. Napatingin si Torren kay Calroz. Kung wala si Jack doon, sinampal niya si Calroz ng masama at ilang beses, for good measure. Napakagahaman ni Calroz sa anumang kita o benepisyo. Kahit na gusto nilang makatrabaho si Jack, dapat. Pakinggan kung ano ang kasama nito. Hindi man lang siya nag-abalang itanong iyon bago siya pumayag, nakakaloko. Sa sobrang galit ni Torren ay nanginig ang kanyang mga labi. Tumingin si Calroz kay Torren at casual na sinabi, bakit ka ba nagagalit? Ito ang tanging pagpipilian na mayroon tayo. Hindi ka ba papayag? Kung magtatagal ka, baka magalit ang mandirigmang ito. Gusto mo na bang mamatay? Naikuyom ni Torren ang kanyang mga kamao, galit na magsalita. Kung hindi niya senior si Calroz, inatake na niya si Calroz sa sandaling iyon. Gayunpaman, dahil pumayag na si Calroz, huli na para sabihin pa ni Torren ang anumang bagay. Napilitan siyang tanggapin ito. At that moment, wala na talaga siyang choice. Huminga ng malalim si Torren at may ngiti sa labi. Anong gusto mong gawin natin? Itinuro ni Jack ang matinding labanan. Kayong dalawa, akitin mo ang mga hayop dito. Hindi mo kailangang makipag-away sa kanila, syempre. Pagkatapos nito, maaari kang magtago sa likod ko at ipaubaya sa akin ang iba. Napalunok si Torren, at muling pinagpawisan ng malamig. Kailangan nilang dalawa na mangakit ng mga hayop. Hindi yun isang bagay na madali. Ito ay katumbas ng paglalagay ng kanilang sarili sa kapal ng labanan.
Bago pa siya makapagsalita, nagsalita muna si Kalros, sugod na ba tayo sa loob para salakayin ang halimaw? Hindi namin magagawa iyon. Sa sandaling pumasok kami sa labanan, napapalibutan kami ng mga kaaway. Hindi lang tayo aatakehin ng mga hayop, at ang mga mandirigma mula sa ikalawang baitang mga mundo ay hindi rin slouches. Kabanata 3584. Bago pa siya makatapos, nagtaas ng kamay si Jack at pinutol siya, huwag kang mag-alala, hindi ko kayo padadalhan ng dalawa sa inyong pagkamatay ng ganyan. Kailangan mo lang maghanap ng mga pagkakataon na atakihin ang mga hayop sa mga gilid. Sa sandaling iyon, nagmamadaling tumakbo si Rudy mula sa malayo. Inayos ni Jack na manatili siya sa mas ligtas na lugar kanina sa halip na isama siya noong una niyang inatake ang Golden Python. Dahil mas kalmado na ang sitwasyon, naglakad si Rudy. Tumingin siya kay Jack at napansin niyang lalo siyang naguguluhan. Nagpaplano lang si Jack na harapin ang mga halimaw na nasa gilid, ayaw niyang pakialaman ang pinakamalakas na hayop na nasa gitna. Gayunpaman, malinaw niyang sinabi na gusto niya maging panghuling panalo. Ang kanyang mga salita at ang kanyang kasalukuyang mga aksyon ay medyo magkasalungat. Kung sino pa man iyon, iisipin ni Rudy na nagyayabang lang sila. Gayunpaman, dahil si Jack iyon, hindi niya iyon iisipin. Si Jack ay hindi isang taong magpapalaki ng mga bagay. Kahit na ano, palagi niyang sinasabi ang mga bagay-bagay. Dahil iyon ang nangyari, lalo pang naguluhan si Rudy. Gayunpaman, hindi ito ang oras para pag-usapan iyon. Tahimik lang siyang nakatingin. Dahil ang dalawang mandirigma ay sumang-ayon na magtrabaho kasama si Jack, napilitan silang sumang-ayon sa kanyang mga plano. Higit pa rito, sinabi lamang ni Jack sa kanila na akitin ang mga hayop sa mga gilid patungo sa kanya, na mas ligtas. Nagpalitan ng tingin sina Kalros at Torian. Kahit na nakikita nila sa mga mata ng isa't isa ang pag-aatubili at pag-aalala, huli na ang lahat para sa pagsisisi. Kaya naman, tumalikod silang dalawa at naglakad muli sa larangan ng digmaan. Pagkaraan ng ilang sandali, hinabol ng dalawang malalaking hayop sina Kalros at Torian habang umaatungal. Ang dalawang halimaw ay maliwanag na galit. Ang isa sa mga hayop ay tinawag na Silver Beast. Hindi ito kasing lakas ng Golden Python, ngunit nasa parehong antas pa rin ito ng Red Fox. Ang isa pang hayop ay tinawag na Thunder Flame Wolf, at ito ay nasa paligid ng parehong antas ng Silver Beast. Pareho silang gumamit ng Middle Ultimate God Rank techniques. Maaaring magtulungan sina Kalros at Torian laban sa isa, ngunit hindi nila magagawang harapin ang dalawa ng sabay. Pagkatapos nilang dalawa ang gumamit ng kanilang mga atake, madali nilang naakit ang dalawang hayop patungo kay Jack. Nakataas ang isang kilay ni Jack habang nakatayo sa pwesto, madaling gumawa ng mga selyo gamit ang kanyang mga kamay. Sa isang iglap, nabuo ang Soulburst Strings. Itinaas ng kanyang mga kamay ang Soulburst Strings, nakatutok mismo sa dalawang halimaw bago siya itulak pasulong. Ang dalawang singsing ay lumawak ng mabilis, na nakapalibot sa dalawang halimaw sa likuran nila. Hindi man lang nakapag-react sina Kalros at Torian ng makarinig sila ng mga pagsabog sa likuran nila. Napaatras ng ilang metro ang dalawa sa pagsabog. Paglingon nila, nakita nila na ang mga halimaw na humahabol sa kanila ay putol-putol na. Muli silang nabigla, labis na naapektuhan. Ang mga hayop na napakalakas sa kanilang mga mata ay kasing babasagin ng papel laban sa mga mandirigmang maladyos. Talagang nakakadismaya. Upang hindi maakit ang atensyon ng ilang mga tao, si Jack ay hindi nanatili sa isang lugar ng napakatagal. Nanatili lamang siya sa gilid ng labanan sa loob ng isang oras, ngunit ang mga gantimpala ay kamangha-mangha. Nakapatay siya ng halos 30 hayop. Maliban sa 32 golden keys na nakuha niya, nakakuha siya ng isa pang 95 keys. Sa ibabaw ng 131 na susi na mayroon siya noon, mayroon siyang kabuuang 226 na gintong susi. Ang bilang na iyon ay nasa sabik maging si Jack. Gayunpaman, alam niyang hindi na siya maaaring manatili doon. Siya ay galit na pumatay ng mga hayop sa gilid, at kahit na pumatay ng ilang mga hanggal na mandirigma mula sa ikalawang baitang mundo. Tiyak na magsisimula na siyang makaakit ng pansin sa lalong madaling panahon. Ang mga malalakas na mandirigma ay hindi lamang naruroon para sa palabas. Kung sila ay tunay na nagtutulungan laban kay Jack, ito ay magiging mahirap. Para sa kaligtasan, inakay ni Jack si Rudy palayo sa labanan pagkatapos ng isang oras. Gayunpaman, hindi sila umabot ng ganoon kalayo, at natagpuan lamang ang isang lugar na medyo mas ligtas. Kabanata 3585. Mga 2 kilometro ang layo nila sa larangan ng digmaan, kaya napagmamasdan nila ang labanan ng hindi nakikialam. Mukhang tuwang-tuwa si Rudy. Kahanga-hanga ang 226 na golden keys. Kung ang lahat ng ito ay ginagamit upang makipagpalitan ng mga mapagkukunan, magkakaroon sila ng isang kayamanan na kahit na isang divine solidifying realm warrior ay gugustuhin.
Dahil doon, mas excited pa si Rudy kaysa kay Jack. Pagkatapos ng lahat, si Jack ang kanyang pinakadakilang benefactor. Kung mas malakas si Jack, mas magiging ligtas siya. Tumingin si Rudy kay Jack at tuwang-tuwang sinabi, sulit ito. Tumango si Jack habang nakatingin sa battlefield. Napatingin si Rudy kay Jack nang may pagtataka, akala ko papatayin mo ang dalawa. Umiling si Jack. Kanina pa siya nagtatago sa gilid at naglakad lang dahil sigurado siyang nagdesisyon na silang tatlo na umalis. Isa sa tatlong iyon, si Olsem, ay nasugatan din ng husto. Kahit ayaw ng lalaking nagngangalang Kalros, nakalimutan niya ang lahat ng iyon nang sumugod ang gintong sawa. Matapos nilang tapusin ang deal nilang tatlo ay siguradong aalis na sila agad kaya hindi na niya kailangan papatayin para patahimikin sila. Kumunot ang noo ni Rudy at sinabing, akala ko pinaplano mo ang mabilis na pag-strike, papatayin ang kasing dami ng mga kaaway bago kanila napansin para wala silang magawa. Kahit magkatrabaho sila, hindi kanila matatalo. Hindi napigilan ni Jack na matawa dahil doon. Lumingon siya at sinabing may galit, paano ito naging napakadali? Sa tingin mo ba sila ay tulala? Lumabas ako pagkatapos ng isang oras dahil nag-aalala akong may mapansin silang kakaiba. Tingnan mo lang. Kahit na napakaraming namatay, kahit na pinatay ko ang napakaraming halimaw, ang labanan ay hindi nawala. Napakarami pa rin nila doon. Ilan ba ang kailangan kong patayin para mabaligtad ang alon? Para kay Jack, imposible iyon. Tumaas ang isang kilay ni Rudy. Hindi ba tayo aalis? Akala ko nagmamadali kang umalis sa Chaos City at pumunta sa Cloud City para kunin ang iyong World Avatar. Napatingin si Jack kay Rudy. Hindi pa oras. Hindi ba't sinabi ko sa iyo na ako ang magiging pinakamalaking mananalo sa labanan? Natigilan muli si Rudy nang marinig iyon. Tumingin siya kay Jack na may pagtataka. May balak ka bang ituloy? Umiling si Jack, ngunit pinigilan ang sarili at tumango. Natarante si Rudy dahil doon. Napangiti si Jack at ipinaliwanag, malamang na hindi magtatagal ang labanang ito. Ang lahat ng panig ay sinusubaybayan ang kanilang mga pagkalugi. Kung lalaban sila hanggang sa ilang dosina na lamang mula sa bawat panig ang natitira, ang mga pagkatalo ay magiging masyadong mapaminsala. Sa kalaunan, malalaman nila na ang labanan ay nagkakahalaga sa kanila tulad ng kanilang mga kaaway. Sa sandaling mapansin nila iyon, hihinto ang labanan, at ang pinakamalakas ay susubukan na iligtas ang kanilang sarili. Pagkasabi niyon, itinikom ni Jack ang kanyang bibig nang may sumilay na interes sa kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa pinakamahalagang figure sa labanan ang napakalaking black-scaled tiger. Ang black-scaled tiger ay higit sa 6 na metro ang taas. Kung ikukumpara sa iba pang malalaking hayop sa paligid nito, hindi ito ganoon kataas, ngunit gayunpaman ay napakalaking laban sa mga tao. Ang maliksi nitong katawan ay patuloy na sumasayaw sa paligid ng mga mandirigma, umaatake sa kanila, ang dalawang kuko nito ay puno ng enerhiya. Kabanata 3586. Ang black-scaled tiger ay magpapadala ng isang mandirigma na nakabitin para sa kanilang buhay sa isang laslas lamang samantalang ang mga mas mahihinang mandirigma ay mamamatay sa isang welga lamang. Matapos mamatay ang mga mandirigma sa kamay ng mga hayop, agad silang bubuo ng mga butil ng dugo. Ang tigre ay magiging mas nasasabik sa bawat butil ng dugo na nakukuha nito. Ang mga butil ng dugo ay parang mga kayamanan para sa mga hayop. Pagkatapos sumipsip ng sapat na mga butil ng dugo, magagawa nilang i-level up ang kanilang mga kasanayan. Sa sandaling iyon, ang black-scaled tiger ay nagmistulang lobo sa kulungan ng kuneho. Tahimik na pinagmamasdan ni Jack ang lahat ng ginagawa ng tigre. Inabot nito ang napakalaking kuko nito at hinampas ang isang mandirigma bago nito ibinuka ang dagwang bibig nito para punitin ang lalamunan ng mandirigma, gamit ang natural-born technique nito para kitilin ang buhay ng mandirigma. Tumayo si Rudy sa tabi ni Jack, nakatingin sa battlefield na nasa harapan niya. Hindi niya masabi kung ano ang pinaplano ni Jack, ngunit ang kanyang intuition ay nagsabi sa kanya na si Jack ay may malalaking plano. Ang oras ay dahan-daang lumipas, at ang tatlong panig ay dahan-daang natagpuan ang kanilang mga sarili na hindi na makapagpatuloy ng mas matagal. Pagkatapos ng lahat, ang bilang ng mga namamatay ay mabilis na tumataas. Kung magpapatuloy iyon, hindi nila ito kakayanin. Ang mga mandirigma mula sa ikatlong baitang mga mundo ay ang pinakamahina, ngunit mayroon silang mga bilang-bilang isang kalamangan. Malakas ang mga mandirigma mula sa ikalawang baitang mundo, ngunit hindi nila kayang tumayo laban sa maraming kalaban. Higit pa rito, ang mga mandirigma mula sa mga mundo ng ikatlong baitang ay kinasusuklaman na ang mga mandirigma mula sa mga mundo ng ikalawang baitang hanggang sa buto. Nakipaglaban sila sa mga mandirigma mula sa ikalawang baitang mundo kasama ang lahat ng mayroon sila. Ang mga pagkalugi ay napakalaki. Walang kailangang sabihin tungkol sa mga hayop.
May mga bangkay ng hayop sa lahat ng dako sa lupa. Pagkatapos ng lahat, ang mga hayop ay mas malaki kaysa sa mga tao, at hindi takot sa kamatayan gaya ng mga tao. Karamihan sa mga hayop ay hindi kasing talino ng mga tao, ngunit nangangahulugan lamang ito na ang mga hayop ay nakipaglaban ng mas matindi. Wala silang pakialam sa sarili nilang buhay sa sandaling nagsimula na silang mag-away, lalo na nang magsimulang kumapal ang halimuyak ng dugo sa kanilang paligid, na pumukaw sa kanilang pagnanasa sa dugo. May mga bangkay sa lupa. Nakatingin lang sa paligid, puro dugo na ang lupa. Sa wakas, biglang sumigaw ng malakas ang isang mandirigma mula sa ikalawang baitang mundo, tumigil na tayong lahat. Walang resulta kung patuloy tayong lalaban. Lalo pa, mamamatay lang tayong lahat. Habang sumisigaw ay ginamit niya ang kanyang tunay na lakas na nagpalakas ng kanyang boses. Kahit na may distansya sa pagitan nila. Malinaw itong narinig ni Jack. Nagtaas siya ng kilay. Dahil napakalayo nito, hindi niya matukoy kung sino ang nagsabi, ngunit hindi nito napigilan si Jack na hulaan kung sino iyon. Malamig na ngumiti si Jack. Sure enough, they get so scared the moment their lives are at stake. Ang labanan ay nasa punto na kung saan ang pinakamalakas ay magsisimulang mamatay kung ito ay magpapatuloy. Bilang pinakamalakas mula sa kanilang mga mundo, hindi lamang sila napakahusay ngunit hindi kapani-pani walang takot na mamatay din. Napakaraming namatay noon na bumubuo ng mga tambak na bangkay, ngunit hindi sila nanawagan na itigil ang labanan. Kapag malapit na ang turn nila, sumigaw agad sila ng ceasefire. Huminga ng malalim si Rudy. Baka sa mukha niya ang matinding galit. Ang mga lalaking iyon ay ang pinakamakasarili. Sila ang nagsimula ng labanan, ngunit hindi sila ang kailangang isakripisyo ang kanilang sarili. Maging ito ay ang mga mandirigma mula sa ikatlong baitang mundo o ikalawang baitang mundo, sila ay nahati sa 4 na uri. Ang unang uri ay ang mga mahihinang mandirigma. Ang mga mandirigmang iyon ay hindi makakapasok sa mas mataas na antas, mga lungsod din. Isa si Rudy sa kanila. Ang pangalawa ay ang mga regular na mandirigma. Ang mga mandirigmang iyon ay binubuo ng humigit kumulang 60 hanggang 70% ng lahat ng mga mandirigma, at sila ang malamang na mamatay din. Ang pangatlo ay ang mga nasa itaas ng karaniwan. Malakas ang mga mandirigmang iyon, at lahat ay may mahahalagang posisyon sa kanilang mundo. Ang huling uri ay ang mga mandirigma na nakatayo sa tuktok. Sila ang pinakamakasarili na grupo. Ang nangyaring sumigaw ng malakas ay isa sa mga mandirigmang iyon. Kadalasan sila ang pinakamalakas na mandirigma sa kanilang mundo at may maraming kapangyarihan sa pagsasalita. Sila ay may talino na hindi maihahambing, at lahat sila ay may maraming kapangyarihan at impluwensya. Kabanata 3587. Gayunpaman, ang mga taong iyon ay karaniwang narcissistic, tungkol sa lahat na nasa ilalim nila. Naisip ni Rudy na ang mga mandirigmang iyon ay maaaring walang pakialam sa mga regular na mandirigma, ngunit kahit papaano ay nagmamalasakit sa mga mandirigmang higit sa karaniwan. Kung tutuusin, ang mas malalakas na mandirigmang iyon ay medyo mahina lang kaysa sa mga nakatayo sa tuktok at may makabuluhang posisyon sa kani-kanilang mundo. Gayunpaman, tila hindi ito ang kaso. Karamihan sa mga namatay sa labanan ay higit sa karaniwan na mga mandirigma. Sila ay mas malakas kaysa sa mga normal na mandirigma, o hindi sila nanatili sa pinakamalalim na bahagi ng panloob na rehiyon. Sila ay hindi kapani-pani walang tiwala sa kanilang mga kakayahan, at iyon ang dahilan kung bakit sila nanatili. Gayunpaman, iyon din ang dahilan kung bakit hindi sila nakaligtas. Ang mga mandirigmang iyon na nakatayo sa tuktok ay walang pakialam sa sinuman maliban sa kanilang sarili. Tatawag lang sila para huminto kapag sila mismo ay nasa panganib. Malinaw nilang nakita ang napakaraming mas malalakas na mandirigma na namatay sa harapan nila, ngunit hindi nila pinansin ang lahat ng ito. Habang iniisip ito ni Rudy ay lalo siyang nalulungkot. Ang mga mandirigmang iyon na higit sa karaniwan ay lahat ay lubos na pinahahalagahan sa kani-kanilang sariling mundo. Kahit na ang mga panlabas na matatanda ay iginagalang sila. Gayunpaman, nawalan sila ng buhay doon. Sobrang trahedya, magsisimula pa lang ang buhay nila. Tanong ni Jack, akala ko tatanungin mo ako kung paano ako nakatitiyak na ang sumigaw ay isa sa pinakamalakas na mandirigma. Ngumiti si Rudy at sumagot, obvious naman. Ang mga taong iyon lamang ang may awtoridad na magsabi ng ganoon. Kung may nagsabi man yan, hindi na lang sila papansinin. Tumango si Jack. Kanina pa siya naghihintay na may tumawag para huminto. Kahit napakalayo ng mga ito para makita niya sila ng malinaw, ramdam niya kung gaano kabulok ang puso ng taong iyon. Napabuntong hininga si Jack habang malungkot na sinabi, sa totoo lang, panalo lahat ang nasa taas. Kahit na ang pinakamalakas sa mga hayop ay nagwagi rin. Nandito lang ang iba para ibigay ang kanilang buhay para sa mga nanalo. Napakurap-kurap si Rudy. Tumingin siya kay Jack na may nagtatanong na tingin.
Napabuntong hininga si Jack at tinapik niya ang balikat ni Rudy at sinabing, tingnan mo na lang lahat ng mga bangkay na nasa lupa. Sino sa tingin mo ang kukuha ng mga susi sa kanilang katawan? Yung mga taong pinatay ng mga hayop, sino ang kukuha ng kanilang mga butil ng dugo? Yung mga naghihintay sa gilid para kunin yung mga scrap. Sa tingin mo ba ay maglakas loob sila? Ang pinakamalakas na mandirigma ay Parine, at kahit na hindi nasugatan. Bumilis ang tibok ng puso ni Rudy nang marinig iyon. May nakakatakot na hula sa kanyang isipan. Ni minsan ay hindi niya naisip iyon, ngunit pagkatapos ng sinabi ni Jack, natauhan si Rudy. Ibinuko niya ang kanyang bibig, walang sinasabi, ngunit ang kanyang katahimikan ay higit pa sa anumang masasabi niya. Napangiti si Jack at sinabing, tama ka, posibleng yun ang maging goal nila the whole time. Nais nilang humanap ng dahilan para magsimula ng digmaan upang mauni nila ang mga benepisyo nito. Kaya lang, kailangang magdusa ang mga sumusunod sa kanila para sa layuning iyon. Kabanata 3588. Bago pa man sila mamatay, hindi nila siguro inaasahan na magiging pananim lang sila na aanihin sa mata ng mga nangungunang mandirigma. Ang mga nangungunang mandirigma ay sumigaw at umatake ng ilang beses, ngunit ang iba pa ay nasawi. Matagal na hindi nakaimik si Rudy matapos marinig iyon. Talagang minaliit niya ang kalikasan ng tao. Tulad ng sinabi ni Jack, ang mga tunay na nagwagi sa labanan ay ang mga nakatayo sa panahong iyon. Ginamit nila ang kanilang awtoridad upang isagawa ang kanilang mga kasuklam-suklam na pamamaraan, gayunpaman gusto nila, pumatay ng iba para makuha ang kanilang mga susi. Napangiti si Jack habang pinaikit ang kanyang mga mata at nagpatuloy, we need to wait. Kapag nakaalis na sila, tayo ay. Pagkalipas ng 2 oras, bumalik sa lungga nito ang black-scaled tiger. Ito ay isang maliit na lambak, at ito ay nasa gitna ng lambak. Ginamit nito ang matutulis nitong kuko sa paghukay ng isang kuweba. May ilang ligaw na damo na nakuha niya sa kung saan. Pagkatapos ng matinding labanang iyon, nakakuha ito ng ilang dosenang butil ng dugo. Sinipsip nito ang isang bahagi nito, at mayroon pang 20 na titira. Pakiramdam nito ay tiyak na aabot ito sa isang bagong antas ng kapangyarihan pagkatapos na masipsip ang 50 sa kanila. Sinimulan nitong dilaan ang mga sugat sa katawan. Kahit na ito ang pinakamalakas sa lahat ng mga hayop, nabigo pa rin itong maiwasang masugatan. Pagkatapos ng lahat, ang mga pag-atake na lumilipad sa paligid ay walang pakialam kung sino ang kanilang nataman. Gayunpaman, nagtamo lamang ito ng ilang minor injuries. Makaka-recover ito pagkatapos ng ilang pahinga. Ang mga hayop na nasa Chaos City ay hindi nakaalis sa lugar dahil sa ilang mga paghihigpit. Ang pinaka-nakakatakot na bagay ay mahuhulog din sila sa malalim na pagkakatulog kapag nagsara ang umiikot na mundo, hanggang sa mabuksan itong muli at pumasok ang mga tao sa mundo. Ang pag-iisip pa lang niyan ay namumutla na ang tigre sa galit at puot. Ang antas ng katalinuhan nito ay kapantay ng mga tao. May mga bagay na napagtanto nito na iniisip lamang ito. Hindi nito hahayaang makuha ng mga taong iyon ang anumang gusto nila. Kahit na ang mga bayani na lumikha ng whirling world ay hindi ito magagawang supilan. Ito ay isang maliit na hayop sa simula, ipinanganak sa lugar na ito. Isang maliit na bahagi na lamang ng mga alaala nito ang natitira bago siya nagkaroon ng sentido, ngunit ang mga alaalang iyon ay sapat na upang magdulot ng lamig sa katawan nito. Maaari nitong matindaan ang maraming iba pang maliliit na hayop na katulad nito. Gayunpaman, lahat sila ay pinatay ng mga tao. Wala pang isang ikasampo sa kanila ang nakaligtas. Sinimulan nito ang buhay sa panlabas na rehiyon ng Chaos City. Habang unti-unti itong bumuti at nakakuha ng kakayahang protektahan ang sarili, dahan-dahan itong sumulong papasok. Labanan pagkatapos ng labanan, ito ay sapat na mapalad upang mabuhay sa lahat ng oras na ito, pumatay ng ilang mga tao at nabigyan ng mga butil ng dugo. Ang kapangyarihan at katalinuhan nito ay dahan-daang tumaas pagkatapos na makuha ang mga ito. Unti-unti na itong naiintindihan na umiral lamang ito para sa pagsasanay ng mga tao. Para itong isang malaking hiling na maaaring pumatay sa mahihina at magpapalakas pa sa malalakas. Gayunpaman, hindi ito handa na magbitiw sa kanyang sarili sa kapalarang iyon. Nais nitong patuloy na lumakas. Gusto nitong lumampas sa mga limitasyon nito. Kung gayon, walang sino mang tao ang makakatalo dito. Walang sino man ang maaaring ituring ito bilang isang stepping stone. Hindi na ito magiging training post para sa mga tao, at ang mga tao ang magiging stepping stone nito sa tuktok. Iniisip pa lang iyon, kumikinang na ang mga mata ng tigre. Bigla itong napuno ng pag-asa para sa hinaharap. Nang mga sandaling iyon, bigla itong nakarinig ng malalambot na yabag sa di kalayuan. Bilang isa sa pinakamalakas na hayop, mayroon itong napakataas na antas ng pangunawa. Naririnig nito kahit ang pinakamaraming minutong tunog mula sa malayo. Biglang tumangala ang tigre, at ang mga mata nito ay nakatuon mismo sa pinanggalingan ng tunog.
Nakikita nito ang isang lalaking nakasuot ng berdeng damit na dahan-daang naglalakad papunta dito mula sa malayo. Kabanata 3589. Ungol ng tigre, nakaramdam ng pananabik. Ang pagkain nito ay pumasok mismo sa bibig nito, kaya paanong hindi ito makakain? Sa tuwing makakakita ito ng tao, masasabik lang ito. Bawat tao ay isa lamang stepping stone para maabot niya ang mas mataas na taas. Dahan-dahan itong tumayo sa kanyang mga paa, sinusubukang tumahimik para hindi siya mapansin ng mga tao. Ang tao ay hindi masyadong mabagal, o masyadong mabilis. Ang bawat hakbang ay hindi kapani-pani walang matatag. Walang masyadong emosyon ang mukha ng lalaki na para bang hindi niya nakita ang kuweba. Dahan-dahan siyang naglakad hanggang sa makarating siya sa harapan ng kuweba. Mga 6 na metro ang pagitan niya at ng kuweba nang huminto siya. Tumingin siya sa kuweba gamit ang malamig niyang tingin. Nakatago na ang black-scaled tiger at naghihintay sa kanya. Naaliw ang tigre na talagang naglakad ang lalaki papunta sa kuweba. Ito ay isang hindi kapani-pani walang maikling distansya, hindi maiiwasan ng lalaki ang anumang pag-atake. Sa pag-iisip na iyon, agad na inilunsad ng tigre ang sarili pasulong, na ipinakita ang malalaking kuko nito. Gusto talaga nitong makita kung gaano kagulat at takot ang marupok na tao kapag nakita niya ito. Ang tao ay tiyak na magyayelo, at ang kanyang mga mata ay manlaki. Baka maiihi pa ang pantalon niya. Ang tigre ay nagkaroon, nakakita ng maraming tao na ganyan dati. Maliban sa mga nakatayo sa pinakatuktok, halos lahat ng mga mandirigma ay tumalikod at tumakbo sa sandaling makita nila ito, o sila ay ganap na manigas, hindi man lang makatakas. Gayunpaman, hindi inaasahan ng black-scaled tiger ang isang kalmadong ekspresyon na sasalubong sa kanya sa sandaling ito ay lumabas sa kuweba. Walang gulat at walang lamig. Wala man lang tumakas. Tiningnan lang ito ng tao ng mapayapa, at ngumisi pa. Natigilan agad ang tigre. Ano ang mali sa taong ito? Nabaliw ba siya? Bulag ba siya? Balak sana ng tigre na patayin ang lalaking nasa harap nito sa isang suntok, ngunit nahuli siya. Ngumiti si Jack at sinabing, talagang medyo nasugatan ka lang, katulad ng iba. Nang umalis ang tigre sa larangan ng digmaan, tahimik na sumunod si Jack hanggang sa marating ng tigre ang kuweba nito. Noong una, inakala pa ng tigre na si Jack ay bulag. Subalit, nang marinig ng tigre ang sinabi ng lalaking iyon, agad na naunawaan ng tigre na alam na ng lalaki na ang kuweba ang lungga nito. Sinadya itong harapin ng lalaki. Nang malaman ng tigre na hindi tulala si Jack, biglang naramdaman ng tigre na parang hinahamon ito. Ang tigre ay sapat ng matalino ngunit hindi nakapag-transform dahil sa kawalan ng kapangyarihang gawin ito. Gayunpaman, maaari itong magsalita ng mga salita ng tao at makipag-usap sa mga tao ng walang issue. Nananatili pa rin sa kanyang boses ang mga kakaibang katangian ng isang hayop. Magaspang ang boses nito na parang may sipon, anong ginagawa mo dito? Sinusubukan mo bang makipagdeal sa akin? Pagkasabi lang niyan ay naaliw na ang tigre. Ang mga taong iyon ay maaaring maging hindi kapani-pani walang kasuklam-suklam sa kanilang mga pamamaraan. Wala silang pakialam sa tinatawag nilang kapwa-alagad. Sila ay nagmamalasakit lamang sa kanilang sariling kita. Ngumisi si Jack, hindi ako katulad nila. Hindi rin ako maglalaro ng anumang trick. Pumunta lang ako dito para ihatid ka sa iyong huling paglalakbay. Kabanata 3590. Nang marinig iyon, natigilan ang tigre. Nagkamali ba? Gustong patayin ng lalaking ito. Mag-isa nang walang tulong. Kahit na hindi masabi ng tigre kung gaano kalakas ang lalaki, wala itong pinagbago. Ang black-scaled tiger ang namuno sa buong Chaos City. Maliban kung ang ilan sa pinakamalakas na mandirigma ay sama-samang sumalakay dito, walang paraan na mapatay nila ito. Ang lalaking iyon na lumabas ng wala saan ay talagang nagsabi na gusto niya itong patayin. Ito ay tulad ng isang biro. Hindi alam ng taong iyon ang kanyang lugar. Brat, alam mo ba ang sinasabi mo? Gusto mo akong patayin. Ikaw lang mag-isa. Hindi mo ba alam kung sino ako? Nagsimulang maghinala ang black-scaled tiger na hindi man lang alam ng lalaki kung gaano ito kalakas. Mahinahong sabi ni Jack, ikaw ang black-scaled tigre. Ang iyong natural-born technique ay nasa itaas na ng ultimate god rank. Ikaw ang hari ng mga hayop sa Chaos City, at marami kang nakinabang sa labanan ngayon lang. Pinandilatan ng black-scaled tiger si Jack. Dahil alam ng brat ang lahat, bakit hinahamon ito ng lalaking iyon, kahit na sabihing gusto niya itong patayin. Ganun ba talaga ka-confident ang lalaking iyon? Ang black-scaled tiger ay hindi naiwasang maalarma. Gayunpaman, pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, nakaramdam ito ng saya. Gaano kaya kalakas ang lalaki? Maaari bang gumamit ng upper ultimate god rank technique ang lalaki? Habang nag-iisip ito, gumalaw ang mga kamay ni Jack, nagsimulang bumuo ng mga selyo. Unti-unting lumitaw ang soul burst rings. Naalarma ang tigre. Ang lalaking iyon ay tunay.
Hindi siya nagyayabang na gusto niya itong patayin. Ayaw ni Jack na mag-aksaya ng maraming oras doon. Pagkatapos niyang harapin ang tigre, may iba pa siyang dapat gawin. Mabilis na umikot sa ere ang Soulburst Ring. Maging ang nakapalibot na espasyo ay nagiging pangit. Ang Black-Scaled Tiger ay nagsimulang gumamit din ng sarili nitong pamamaraan. Isang itim na puyo ng tubig ang nagsimulang mamuo sa harap ng napakalaking bibig nito. Tila nilalamon ng puyo ng tubig ang lahat ng pumutok ito kay Jack. Si Jack ay hindi nataranta, itinulak ang kanyang mga kamay pasulong habang ang Soulburst Rings ay bumaril pasulong ng hindi kapani-pani walang mabilis. Nakipagsagupaan ang itim na vortex sa Soulburst Ring sa hangin. Nagsagupaan ang dalawang puwersa, at sinubukang lumunin ng itim na vortex ang Soulburst Ring. Gayunpaman, ang Soulburst Ring ay isang Storm God Rank technique. Ang Upper Ultimate God Rank technique ay hindi tugma sa Soulburst Ring. Ang itim na puyo ng tubig ay agad na nagkapira-piraso ng magkadikit. Ang kapangyarihan ay hindi rin tumagal ng ganoon katagal bago ito nawasak ng Soulburst Ring. Nanlaki ang mga mata ng tigre sa gulat. Bigla itong hindi nakapag-react ng masaksihan ang nangyari. Ang kanyang husay na hindi pa kayang talunin ng sinuman ay talagang natalo ng napakabilis. Pagkatapos noon, isang bugzo ng hangin ang naramdaman. Matapos sirain ang natural-born technique nito, hindi bumagal ang Soulburst Ring. Naka-charge ito sa Black-Scaled Tiger. Nanginginig ang tigre sa takot, hindi man lang naglakas loob na tingnan ang pamamaraan. Tumalikod ito, gusto o iwasan man lang ang atake. Gayunpaman, ito ay masyadong kumpiyansa kanina, hindi naniniwala na si Jack ay magiging mahirap na labanan sa lahat. Sa likod mismo ng tigre ay ang yungib na hinukay nito para sa sarili. Agad itong pumasok sa kuweba nang tumakas ito. Pamatok din ang Soulburst Ring. Pagkatapos noon, isang napakalaking pagsabog sa kuweba ang makikita. Ang kuweba ay tuluyang nilamon ng mga durog na bato. Hindi malinaw na naririnig ni Jack ang pag-iyak ng tigre. Ang tigre ay ganap na nakabaon, hindi man lang makagalaw, ngunit huli na ang lahat para sa pagsisisi. Kabanata 3591. Hindi nito inaasahan na magiging ganoon kalakas ang estranghero sa harapan nito. Hindi katakataka na ang lalaki ay naging sobrang kumpiyansa, hindi man lang nagpakita ng anumang emosyon nang ihayag niya ang kanyang sarili. Ang matinding pagsabog ay labis na nasugatan ang buong katawan nito. Halos wala pa itong buhay sa sandaling iyon, at alam nitong hindi na ito mananatiling buhay ng ganoon katagal. Sa sandaling iyon, isang kaluskos ang maririnig sa tabi nito. Iginalaw nito ang ulo sa sobrang hirap at nakitang itinulak pababa ni Jack ang bato na nasa katawan nito. Walang emosyon pa rin si Jack habang nakaluhod sa tabi ng tigre, malamig na tinitigan ito. Naramdaman mo ba na ikaw ang pinakamatalino noong ginawa mo ang planong iyon kasama ang mga walang hiyang at kasuklam-suklam na lalaki na iyon? Ikaw ang huling nagwagi. Ano ang nararamdaman mo ngayon? Nanginginig ang buong katawan ng tigre nang ibukan nito ang kanyang bibig, sinusubukang magsalita. Gayunpaman, walang lumabas. Ang huling impresyon ng tigre sa mundo ay ang lalaking mahinahong bumunot ng kulay abong espada mula sa kanyang storage space. Nakatutok ang espada sa lalamunan ng tigre. Pagkaraan ng isang araw, dumating sina Jack at Rudy sa Cloud City. The whole time, walang tigil sa pagsasalita si Rudy. Masyado lang siyang excited. Ang pagpatay sa tigre, si Jack ay talagang ginawaran ng 50 gintong susi. Sa ibabaw ng 226 na gintong susi mula sa dati, si Jack ay may kabuuang 276 na susi. Inilagay niya ang lahat ng mga susi sa pinakamalaking yugto ng siyam ng walang pag-aalinlangan, tinubos ang lahat para sa kayamanan. Nanlaki ang mga mata ni Rudy, so, ang Supreme Soul Wisp ay dapat may halaga, di ba? Tumango si Jack. Nakuha ng kanyang mga susi ang isang maliit na bote ng Supreme Soul Whip. Maging siya ay hindi alam kung para saan iyon. Iyon ang unang beses niya marinig iyon, at maging ang mga alaala ng mga sinaunang bayani ay walang naidulot. Gayunpaman, ito ay talagang isang bagay na hindi kapani-pani walang mahalaga. 276 na gintong susi ang tiyak na magbibigay sa kanya ng isang bagay na hindi mabibili ng salapi. Huminga ng malalim si Jack, pinipigilan ang excitement. Tumangala sila sa napakalaking Cloud City. Pagkaalis nila sa Chaos City, agad na tinungon nina Jack at Rudy ang Cloud City. Maraming mga hamon sa Cloud City, ngunit hindi nila nakuha ang mga mata ni Jack sa sandaling ito. Walang kasing halaga sa pagbuo niya ng kanyang avatar sa mundo. Ang kanyang target ay Cloud Valley na nasa loob ng lungsod. Malalim ang Cloud Valley sa Cloud City. Narinig niya na may iba't ibang hamon na kailangang pagdaanan para makarating sa Cloud Valley. Ang tanging paraan para maging kwalipikadong makapasok sa Cloud Valley ay ang makapasa sa mga hamong iyon. Lumingon si Rudy at tumingin kay Jack. Mas alam niya kaysa sa sino man kung ano ang ibig sabihin ng Cloud Valley kay Jack.
Ang pagbuo ng isang world avatar ay ang pinakamahalagang bagay para kay Jack sa sandaling iyon. Posibleng dahil sa sobrang tagal na niya sa Chaos City, ngunit medyo hindi komportable si Rudy nang pumasok siya sa Cloud City. Napakaraming tao sa Cloud City, at ang lahat ay hindi na tumingin sa isa't isa ng may alarma at nakamamatay na layunin, ngunit kalmado lamang. Hindi sila pinayagang lumaban sa Cloud City nang walang dahilan. Kahit na ang mga mandirigma ng 3rd grade world at 2nd grade world ay hindi pa rin pala kaibigan sa isa't isa, walang lumaban sa loob ng Cloud City. Ang bawat isa ay may kani-kanyang mga bagay at layunin na dapat asikasuhin. Nilimpasan ni Jack ang mataong mga lansangan at nagtungo sa hilagang silangan. Nasa direksyon na iyon ang Cloud Valley. Sa sandaling pumasok siya sa Cloud Valley, nabigla si Rudy nang mapansin niya na ang Cloud Valley ay may mas maraming mandirigma kaysa sa Cloud City. Kabanata 3572. Hindi ko na kaya. Sinubukan ko ang magkabilang panig, at walang nangyari. Dapat sa ibang lugar na lang ako pumunta. I think I can't get a world avatar in the whirling world, malungkot na sabi ng isang lalaking naka-gray na robe. Isang lalaking nakatayo sa tabi niya ang tinapik ang balikat ng lalaking nakasuot ng kulay abo, huwag kang malungkot. Ang hirap kaya. Medyo maganda na kung isa sa 5 ang magtagumpay. Nandito lang ang lahat para subukan ang swerte nila tulad mo. Tanging ang mga may talento at husay lamang ang makakapag-condense ng mga world avatar sa Cloud Valley. Habang sinasabi iyon ng lalaki ay napabuntong hininga rin siya. Kahit na hindi siya sumali sa pagsusuri, alam niya ang kanyang lugar. Siya ay may sapat na talino, ngunit siya ay hindi sapat sa harap ng lahat ng mga Panginoong iyon. Karamihan sa mga mandirigma doon ay nagdalamhati sa katotohanan na sila ay hindi sapat na talino o hindi sapat na lakas. Hindi sila kasing husay ng iba sa kanilang paligid at ikinalungkot nila ang katotohanang hindi nila kayang i-condense ang isang world avatar. Malaki ang kahulugan ng isang avatar sa mundo para sa bawat mandirigma. Ang pag-condense ng isang world avatar ay direktang magtataas ng antas ng kapangyarihan ng isang tao. Ang kanilang kakayahan sa pakikipaglaban ay tataas din ng isang antas, at ang mga benepisyo ay pangmatagalan. Ang isang avatar sa mundo ay may 9 na antas. Pagkatapos maabot ang bawat antas, ang isa ay mag-level up pa. Ang pag-condense ng isang world avatar ay kailangan sa isang lugar na puno ng mga batas ng mundo. Ang mga lugar na iyon ay hindi kapani-pani walang bihira, kapwa sa labas ng mundo at sa whirling world. Sa buong mundo ng whirling, ang Cloud Valley lamang ang naglalaman ng ganoong lugar, ngunit kailangan ng isa na makakuha ng mga karapatang makapasok. Napabuntong hininga si Rudy. Walang paraan na makakagawa siya ng isang world avatar sa kanyang buhay. Nandoon lang siya para manood. Gayunpaman, hindi niya maiwasang malungkot sa katotohanan na ang mga mukhang ganap na master sa harap ni Rudy ay hindi man lang nakapasok sa Cloud Valley. Sa sandaling iyon, narinig niya ang isang galit na sigaw, tumanggi akong maniwala. Ang killing illusion array na ito ay maaaring matrap ako ng 1 beses o 2 beses, ngunit tiyak na magtatagumpay ako sa pagkakataong ito. Naging pabaya lang ako last time. Isang malinis na lalaki ang sumigaw sa pagkadismaya. Mukha siyang galit na galit at mahigpit na nakakuyom ang mga kamay niya. Kitang-kita kung gaano siya ka-emosyonal noong mga sandaling iyon. Ang nasa harapan niya ay marahil ay kapwa niya disipulo. Walang magawang sumimangot ang taong iyon, ano ang silbi ng pagiging emosyonal. Kung ang hanay na ito ay napakadaling lampasan, kung gayon ay hindi gaanong marami ang nabigo. Sa bawat pagkakataon, kailangan mong harapin ang hindi bababa sa 2 kalaban. Sa oras na maabot mo ang ika-6 na yugto, haharapin mo ang isang mandirigma na nakabisado na ang ika-2 yugto ng isang mas mababang pamamaraan ng Ultimate God rank at isa sa unang yugto. Kahit na maabot mo ang ganoong kalayuan ay nangangahulugang nakapasa ka na sa 5 yugto. Hindi ito magiging madali para sa sinuman. Magtagumpay ka man o hindi, huwag kang masyadong emosyonal. Hindi ka nabigo dahil naging pabaya ka o dahil hindi ka naging handa. Hindi mo lang naipasa ang lahat ng 6 na yugto. Sa oras na umabot ka sa ika-5 yugto, halos maubos ka na. Malinaw na hindi sang-ayon ang lalaki sa sinabi ng kapwa niya disipulo. Ayaw niyang tanggapin ang sarili niyang kabiguan. Bahagyang itinikom niya ang kanyang mga ngipin, mukhang hindi kapani-pani walang galit. Sabi niya, nagkakamali ka. Ako ang pumasok sa ilusyon, hindi ikaw. Huwag gumawa ng mga ganoong paghuhusga. Naging pabaya lang ako, at iyon ang dahilan kung bakit ako nabigo. Kung binago ko lang ng kaunti ang order, hindi sana matatapos ng ganito. Kabanata 3573. Sa sinabi niyang iyon ay nanlaki ang mata niya. Ang kanyang mga eyeballs ay tila lalabas sa kanilang mga socket. Halos ipinilit niyang ilabas ang mga salitang iyon sa pamamagitan ng kanyang nagngangalit na mga ngipin. Yung taong yun parang nababaliw na. Sinubukan niyang mga tuwiran sa kapwa niya disipulo na ito ay maling paghatol, na hindi siya mahina.
Tahimik na umiling ang lahat nang makita ang kinikilos niya. Ito ay dahil alam ng iba na tama ang kanyang kapwa alagad. Hindi payag ang lalaki na aminin ang sarili niyang mga pagkakamali at harapin ang katotohanang hindi siya makakapasok sa Cloud Valley. Nangangahulugan ang hindi makapasok sa Cloud Valley na hindi nauunawaan ang mga batas at hindi makabuo ng isang avatar sa mundo. Para sa mga mapagmataas na master, nagkaroon ito ng malaking epekto. Marami sa kanila ang hindi matanggap ang katotohanang iyon. Napabuntong hininga si Rudy, na nakatingala kay Jack at napabuntong hininga, actually, mukhang hindi kakayanin ng mga masters na yan. Mahinahon nilang harapin ang buhay at kamatayan, ngunit hindi nila ito matatanggap kapag hindi sila kasing galing ng iba. Ang lahat ng mga mandirigma na naririto ay kabilang sa mga pinakamahusay na mandirigma sa kani-kanilang mundo. Kahit hindi sila tumayo sa tuktok, sila ay mga mandirigma na mataas ang ranggo. Gayunpaman, ang hindi makapasok sa Cloud Valley ay tiyak na makakaapekto sa kanila. Napabuntong hininga si Jack, nakatingin sa mga mandirigma sa paligid nila. Medyo humina ang boses niya, kailangang harapin ng bawat isa ang kani-kanyang kahinaan. Ang pagmamataas ay ang pinakamalaking pagbagsak ng tao. Kung hindi man lang nila ito malalampasan, hindi rin sila makakagawa ng maayos sa hinaharap dahil laging may mas malakas. Ang mga mundo sa ikalawang baitang ay hindi ang katapusan. Nagkaroon din ng mga first grade na mundo pagkatapos noon. Mas marami pa ang mga masters doon. Ang mga tinatawag na mga eksperto ay maaaring hindi kahit ano sa unang grade mundo. Napangiti si Jack nang maisip iyon. Inabot niya at tinapik ang balikat ni Rudy, sige, pasok na tayo. Sabi ni Rudy, the Killing Illusion Array. Umiling si Jack, kung gusto nating pumasok sa Cloud Valley, kailangan nating kumuha ng Valley Entrance Pass. Ang mga may pass lang ang makakapasok sa Cloud Valley. Ang Cloud Valley ay talagang nasa ibang espasyo, at ito ay pasukan lamang. Mayroong dalawang paraan para makakuha ng Valley Entrance Pass. Ang unang paraan ay mas simple. Kailangan mong subukan ang pagiging tugma ng iyong katawan sa mga batas. Kung mayroon kang higit sa 60%, bibigyan ka ng Valley Entrance Pass. Kung wala kang ganoong kataas na compatibility, kailangan mong dumaan sa Killing Illusion Array. Sa pamamagitan lamang nito ay makukuha mo ang pass. Ang mga patakaran ay talagang napakasimple. Mayroon lamang dalawang pagpipilian. Nang marinig iyon ni Rudy ay nanlaki ang mga mata niya, ganun ba talaga kadali ang unang paraan? Kailangan mo lang bang subukan ang iyong pagiging tugma? Pagkatapos, Jack, magkakaroon ka ng madaling panahon. Akala ko kailangan mong dumaan sa ilang hamon. Napailing si Jack at ngumiti, kahit simple lang ang unang paraan, hindi marami ang makakakuha ng Valley Entrance Pass kaagad. Kahit na palagi akong may tiwala sa sarili ko, hindi ko maiwasang mag-alala. Ang kakayahan ng isang tao ay hindi nangangahulugan na sila ay magiging katugma sa mga batas. Umasa si Jack sa mga alaalang minanan niya sa buong panahon. Wala itong kinalaman sa sarili niyang katawan. Tungkol naman sa compatibility niya, hindi siya ganoon ka-confident. Pagkatapos nilang mag-usap saglit, naglakad na sila papunta sa kung saan kailangan nilang subukan ang kanilang compatibility. May 66 na bato sa napakalaking plaza. Kabanata 3574. Ang mga bato ay halos kalahati ng taas ng isang tao. Ang isang mandirigma ay kailangang tumayo sa mga bato upang subukan ang kanilang pagiging tugma. Mayroong 9 na kristal sa mga bato, at sila ay hindi batay sa kung gaano katugma ang isang tao sa mga kaukulang batas. Gayunpaman, ang mga bato ay hindi ganoon kahusay. Maaaring hindi agad makuha ng isang mandirigma ang kanilang mga resulta ng nakatayo dito. Kailangan nilang maghintay ng ilang sandali, minsan hanggang 5 minuto. Maraming mandirigma ang naghihintay na masuri, at mayroon lamang 66 na bato, kaya nagdulot ito ng napakalaking pila. Sa kabutihang palad, alam ng lahat na ang paggawa ng gulo ay mag-aaksaya lamang ng mas maraming oras, kaya lahat ay matalinong pumila. Ang plaza ay hindi kapani-paniwalang malaki, ngunit ang linya ay umaabot hanggang sa labas ng plaza. Pagtingin sa maraming tao sa harap nila, nanlaki ang mga mata ni Rudy, hanggang kailan tayo pumila. Hindi rin ganoon kabilas ang paggalaw. Pakiramdam ko ay maswerte tayo kung makarating ito sa atin sa loob ng 10 hanggang 12 oras. Tumango si Jack habang nakatingin sa malayo. Ang mga bato ay parang kasing laki lamang ng isang pako mula sa kinaroroonan nila. Napabuntong hininga siya, walang masabi sa sitwasyon nila. Napilitan silang pumila ng masunurin. Tumayo si Jack sa harap ni Rudy. Walang plano si Rudy na pumila, ngunit walang dahilan para hindi kumuha ng pagsusulit. Hindi na niya kailangan pang bayaran iyon. Ang dalawa sa kanila ay nakatayo sa likod ng linya para sa 37 bato. Tumingin si Rudy at gumawa ng pagtatansya sa kanyang puso. Mayroong hindi bababa sa 1,000 tao sa harap nila. Huminga siya ng malalim.
Napakaraming ingay sa paligid nila, at napuno nito ang kanyang tenga. Nakaramdam ng inis si Rudy dahil doon. Matapos ang mahabang panahon na kasama niya si Jack, nagsimula na rin siyang mamuhi sa maingay na kapaligiran. Nang magsimulang pumila ang dalawa, walang nagsasalita sa kanilang dalawa. Dahil sa pakiramdam ng dalawa ay wala silang maririnig kahit magsalita pa sila. Ang lahat ay tila intensyon na magdaldala ng walang tigil. Umiling ang isang lalaking may bigot at sinabing, kung mabaigo ako rito, pupunta agad ako sa kabilang panig. Hindi ko subukan ang aking sarili muli. Itigil ang pag-aaksaya ng iyong oras. Sa tingin mo ba magsisinungaling ang mga bato sa iyo? Kung hindi mo kaya, hindi mo kaya. Ang layo-layo mo na rin para makuha ang pas, 2 kristal lang ang lumiwanag. Ano ang silbi ng pumipila muli? Tingin ko tinatanggihan mo lang ang katotohanan. Medyo pangit ang itsura ng kausap. Parang wala sa lugar lahat ng features niya. Ang isang mata niya ay mas malaki kaysa sa isa, at ang kanyang bibig ay nakatagilid pa. Napasinghot ang pangit na lalaki. Sumigaw siya, anong alam mo? Sa sandaling tumayo ka dyan, malalaman mo kung bakit gusto kong magpasuri muli. Ngumisi ang lalaking bigot at tumingin sa pangit na lalaki. Halatang pilit lang ang pangit. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at sinabing, stop trying to twist things. Kung talagang gaya nga ng sinasabi mo, hindi ba mas maraming tao ang pumipila? Ikaw lang ang matigas ang ulo. Nagtakip ng ngipin ang pangit na lalaki, halatang galit sa mga salitang iyon. Sabi niya sa mahinang boses, tumahimik ka na lang. Ang pagsubok ng pagiging tugma ay nangangailangan ng iyong katawan at espiritu. Nung test, na-distract ako ng iba at hindi na-activate ang kaluluwa ko, kaya 20% lang ang nakuha ko. Kung ikaw ako, hindi ka rin magiging masaya. Tumawa ang lalaking bigot na nagsasabing, huwag na kayong mag-isip ng mahihinang dahilan para sa inyong sarili. Kung hindi mo kaya, hindi mo kaya. Kahit na kumuha ka muli ng pagsusulit, ang mga resulta ay pareho. Kabanata 3595. Naikuyom ng pangit na lalaki ang kanyang mga kamao nang marinig iyon, walang ibang gustong suntukin ang kausap, tumahimik ka na lang. Uulitin ko, shut your mouth. Kung hindi, sisirain ko ito. Natawa ang bigot nang marinig iyon, ano? Gusto mo akong suntukin? Kalimutan na lang natin kung ano ang mangyayari kung lalabag ka sa rules, kahit walang rules, you would still be no match for me. Itigil ang pag-iisip ng mataas sa iyong sarili. Wala ka sa paningin ko. Nagsimulang magtalo ang dalawa. Hindi na kinaya ng mga nasa paligid nila ang kanilang pagtatalo. Sa sandaling iyon, may malakas na nagsabi, hoy, kayong dalawa. Tumahimik ka. Tingnan mo kung sino ang nandito. Sabay na tumingin ang dalawa. Na-intrigue rin si Jack, at tumingin siya kung saan itinuro ang taong iyon. Lumapit ang ilang lalaki na medyo magarbo ang pananamit na nakataas ang ulo. Malinaw na walang magandang intensyon ang mga lalaking iyon. Sa sandaling iyon, may nagsabi, ang mga mandirigmang iyon mula sa kontinente ng namamaga ay nagiging mas matapang. Tama na yan. Umaasa sila sa katotohanang walang gustong masaktan ang mga mula sa kanilang mundo. Gayunpaman, hindi nila maaaring patuloy na subukang itulak ang mga hangganan. 1 o 2 beses ay ayos lang, ngunit walang makakatagal kung patuloy nilang ginagawa ito. Hoy, pwede bang itago mo? Hindi mo ba alam kung paano ang mga mula sa kontinente ng namamaga at kontinente ng bituin? Talagang nagkakaisa ang mga iyon. Sa sandaling makarinig sila ng ganito, tiyak na hahanapin ka nila. Ito ay isang bagay kung sila ay magdudulot lamang ng ilang problema, ngunit ang mga taong iyon ay mananatili sa iyo tulad ng pandikit, na patuloy na nagdudulot sa iyo ng problema. Walang makakatagal. Nagtaas ng kilay si Jack. First time niyang marinig ang mga pangalan ng mga mundong iyon. Kung titingnan ang pananamit ng mga mandirigmang iyon, mayroon silang mga espesyal na simbolo sa kanilang mga damit, kaya agad na nakita ni Jack na sila ay mula sa ikalawang baitang mundo. Para silang mga tulisan sa lansangan. Ang lahat ay masunaring nakapila, ngunit tila wala silang pakialam habang dire-diretso silang naglakad. Sinabi sa kanya ng intuition ni Jack na isa lamang ang maaari nilang subukang gawin sa paraan ng kanilang pagkilos. Kumunat ang noo ni Rudy at sinabing, mga mandirigma na naman mula sa second grade worlds. Sa tuwing lilito sila, hindi nila ako banibitawan na kasuklam-suklam. Ngumiti si Jack at umiling, walang sinasabi. Naglakad ang iilan sa unahan ng pila, at tulad ng inaasahan ni Jack, itinulak nila palayo ang mga mandirigmang nakapila, tahasang pinutol ang linya. Ang mga mandirigma sa kanilang paligid ay mukhang galit na galit ngunit walang lakas ng loob na magsalita. Ang ilang mga mandirigma ay tila hindi kapani-pani walang galit, ngunit walang nagsabi ng anuman. Sumimangot si Jack, pinagmamasdan ang lahat ngunit nanatiling tahimik. Hindi pa nakita ng isang mandirigma sa harap ni Jack ang sitwasyong iyon.
Kara-rating lang niya sa Cloud City hindi pa katagal, at nagtataka siyang nagtanong, napakalakas ba ng mga mandirigma mula sa Swelling Tide Continent kaya walang nang ahas na gumawa ng anuman sa kanila. Ang lahat ng tao sa kanilang paligid ay tila mapait na ngumiti o sa pagkagalit dahil doon. Walang magawa ang isang lalaking nakasuot ng kulay ube, walang maglalakas loob na gumawa ng anuman sa kanila. Noong una, may nagsalita laban dito. Ang taong iyon ay agad na pinuntirya ng bawat mandirigma mula sa kontinente ng pamamaga ng Tide. Siya ay pinuntirya kahit saan siya magpunta. Ang mga taong iyon ay dumidikit sa iyo tulad ng pandikit at imposible silang makitungo. Kabanata 3576. Higit sa lahat, kakaiba ang pagkakaisa ng mga mandirigma mula sa mundong iyon. Sa sandaling masaktan mo ang isa sa kanila, lahat sila ay lalaban sa iyo. Ito ay dahil sa naang lahat ay nagtitiis lamang maliban kung ito ay makapinsala sa kanila kung gayon walang sino man ang mag-aabala sa lahat ng problemang iyon. Nagtakip ng ngipin si Rudy. Kinasusuklaman niya ang mga bagay na iyon, ngunit wala siyang magagawa tungkol dito. Hindi tulad ng bigla niyang magagawang kalaban ang lahat ng mga mandirigma mula sa kontinente ng pamamaga ng Tide. Kaya naman, karamihan sa mga mandirigma ay napilitang tanggapin ito. Bahagyang nanginginig ang mga kamay ni Rudy habang nakatingin kay Jack at sinabing, buti na lang at wala tayo sa harapan ngayon. Kung hindi, magagalit ako. Nakataas ang kilay ni Jack habang kalmadong nakatingin kay Rudy. May mga bagay talaga na hindi maiiwasan. Habang unti-unting lumilipas ang oras, lumipas ang buong 10 oras. Sa wakas ay halos pagkakataon na nila para masuri. Nang 10 tao pa lang sa harap nila, excited na si Rudy sa sarili, ang hirap talaga. Ngayon ko lang binilang. Ang mga pagkakataong makapasa ay halos mas mababa sa 100. Ang hirap lang. Tumaas ang isang kilay ni Jack, hindi man lang iyon nagulat. Kung ganoon lang kadali, hindi na gaano karaming tao ang sumusubok na ipasa ang Killing Illusion Array. Sa mga sandaling iyon, may naririnig akong kaguluhan mula sa malayo. Tumingin si Jack at nakita niya ang 3 mandirigma mula sa Swelling Tide Continent na naglalakad lampas sa karamihan mula sa malayo. Naglakad sila ng hindi kapani-paniwalang mabilis, at nagsimula muli ang mga talakayan na natigil, si Case Olsen. Hindi ba lahat sila ay napunta na sa antas ng 2 lungsod? Bakit bigla silang bumalik? I think inamin na nila ang pagkatalo. Laging may mas malakas. Kahit na sila ay kabilang sa pinakamalakas na mandirigma, magiging mas mahirap para sa kanila na makipagsabayan sa kanilang mga mapagmataas na paraan sa isang antas ng 2 lungsod. Kaya naman bumalik sila. Marahil ay sinusubukan nilang bumuo ng isang world avatar at dagdagan ang kanilang kapangyarihan bago nila subukang muli ang antas ng 2 lungsod. Tama ka. Sa tingin ko rin. Sila ay palaging puno ng kanilang sarili bago ito. Malamang na nakita nila ang kanilang sarili na kulang sa antas ng 2 lungsod, ngunit hindi sila handa na sumuko, kaya bumalik sila dito upang mapabuti ang kanilang sarili. Ano sa palagay mo ang nasa antas ng 2 lungsod maliban sa Radiant Hall? Bakit maraming nahirapan doon? Balita ko marami na rin ang namatay sa loob. Huwag na muna natin pag-usapan yan. Malinaw na nandito ang 3 iyon para putulin ang linya. Nasa pagitan sila ng 2 linya namin. Malapit na silang makarating dito. Hindi natin hahayaang marinig nila tayo. Nagpatikip agad ng bibig ang lahat. Nagtaas ng kilay si Jack. Ito ang unang pagkakataon na narinig niya ang tungkol kay Case Olsen, ngunit mula sa mga talakayan, nakuha niya ang diwa kung sino ang taong iyon. Nakasimangot si Case at mukhang hindi kapani-paniwalang malungkot na para bang lahat ay may utang sa kanya ng maraming pera. Kahit na sinong magsalita, bubugbugin niya ng maayos ang taong iyon. Medyo takot na takot ang iilan sa mga mandirigma nang makita si Case. Sinadya pa nilang dumistansya para mas mabilis na umabant ang 3 mandirigma. Pakunti na rin ang mga tao sa unahan, at malapit nang maging turn ni Jack. Nakaramdam ng hindi kapani-paniwalang pagkabalisa si Rudy tungkol doon. Sure enough, nakatayo yung 3 sa harap ni Jack. Kaso kalmadong tumingin kay Jack na parang sasampalin niya si Jack kapag hindi bumigay ang kabilang partido. Itinuro ni Kaso si Jack, maligaw ka at pumunta sa likod. Tumawa si Jack. Hindi siya makapaniwala sa pagiging mayabang ng lalaking iyon. Kahit sa pagputol ng pila, siya ay kumilos ng ganito. Huminga ng malalim si Jack, itinulak ang kanyang galit. Bihira siyang magalit ng ganoon kabilas ng sinuman. Tumangala siya kay Case at malamig na sinabi, sino ka sa tingin mo? Ikaw ay kumikilos ng walang kahihiyan, ngunit kumikilos ka na parang nasa tama ka. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na gawin iyon? Kabanata 3577. Hindi pa hinihinaan ni Jack ang kanyang boses nang sabihin niya iyon, kaya narinig ng lahat si Jack. Ilan sa kanila ang nanlaki ang mga mata habang nakatingin. Sino yon?
Paano niya kaya nakakausap si Case ng ganon? Hindi ba niya alam na si Case ay mula sa isang Holy Grade clan sa Swelling Tide Continent? Kasama si Kaso sa nangungunang 5 napiling disipulo doon. Ang mga normal na mandirigma ay hindi kailanman mangangahas na pukawin si Case. Hindi lang nagkakaisa ang Swelling Tide Continent, kabilang din sila sa mga mas malakas na mundo sa ikalawang baitang. Kaso nanlaki ang mata niya sa hindi makapaniwala. Hindi siya makapaniwala na may tumanggi talaga sa utos niya at kinausap pa siya ng ganoon kagaspangan. Agad namang tumayo si Octavius na nasa likod ni Jack. Pinandilatan niya si Jack, "Brat, gusto mo bang mamatay? How dare you talk to Case ng ganyan?" Huminga ng malalim si Jack, na galit na galit. Si Jack ay hindi natatakot sa sinuman, saan man sila nanggaling. Ngumisi siya at sinabi, "Sino ka sa tingin mo? Ano ang nagbibigay sa'yo ng karapatan para gumawa ako ng paraan para sa'yo ng ganyan? Kung gusto mong magpa-test, hindi ba dapat nakapila ka? Ano bang problema ng sinabi ko? Hindi mo ba sinusubukang i-cut sa linya? Hindi ka ba walang hiya?" The moment that was said, lahat ng tao sa paligid ni Jack ay nagpipigil ng tawa. Medyo marami na sa kanila ang hindi nagustuhan ang Swelling Tide Continent. Sinubukan ng buong kontinente na gamitin ang kanilang pagkakaisa para gawin ang anumang gusto nila. Kahit na sino ang may kontrahan sa kanila, ang mga taong iyon ay magsisimulang kumilos na parang mga baliw na aso. Sa lahat ng tawanan, silang tatlo ay mukhang galit na galit. Napatingin si Case kay Jack na nakakuyom ang mga ngipin, "Dapat natutuwa ka sa mga patakaran sa Cloud City. Kung hindi, pinaghiwa-hiwalay ka na namin." Walang magawa ang mga labi ni Jack habang sinusuri ang tatlo, "Stop trying to disgust me. Sino ka sa tingin mo? Pwede bang tumigil ka na sa pag-arte na parang langaw at pang-iistorbo sa akin?" Kaso tuluyan na siyang nawala ng galit. Kung nakakamatay lang ang tingin, 1,000 beses nang namatay si Jack. Wala pang kumausap kay Case ng ganyan. Kailangan niyang turuan ng leksyon si Jack at bayaran si Jack para sa kanyang pag-uugali. Nagtakip siya ng ngipin at tumingin kay Jack, "Brat. Kung luluhod ka at humingi ng awa ngayon, iiwan kong buo ang bangkay mo. Kung hindi, mamamatay ka sa isang kakila-kilabot na kamatayan." Napailing-iling si Jack sa sobrang galit, "Madalas akong nakakarinig ng mga banta na ganyan. Hayaan mong sabihin ko ito muli. Pwede bang mawala ka na lang at tigilan mo na ako? Wala akong pakialam kung gaano kalakas ang kontinente ng pamamaga ng Tide. Kung may kakayahan ka, halika kalabanin mo ako. Gayunpaman, hayaan mo akong bigyan ng babala, kapag ginawa mo ang anumang bagay, huli na para pagsisihan ito. Ang Cloud City ay hindi Chaos City. Hindi sila maaaring umatake sa mga grupo. Kahit na gusto nilang magdulot ng problema sa kanya, kakailanganin nilang gawin ito sa loob ng mga patakaran. May mga bagay na hindi nila kayang gawin. Kay Jack, napakadaling sirain sila. Kaso ngumisi sa sinabi ni Jack, tumingin kay Jack, "Anong sabi mo? Pagsisisihan natin ito. Alam mo ba ang sinasabi mo?" Kaso nagtaka pa siya kung mali ang narinig niya kay Jack. Sinabi talaga ni Jack na pagsisisihan nila ito. Anong biro? Baliw ba ang lalaking iyon? Kabanata 3578. Kaso nanliit ang mga mata niya kay Jack, at sumikat ang galit niya. Gayunpaman, dahan-dahan siyang kumalma habang lumilipas ang oras. May mali sa lalaking iyon. Ito ay hindi tulad ng Case ay hindi kailanman nakakita ng anumang idiots o sinumang sinusubukang gumawa ng isang aksyon bago. Masyadong mayabang ang kaharap niya. Malinaw na alam ng lalaki kung sino siya, at malinaw na alam na siya ay mula sa Swelling Tide Continent pati na rin ang mga kahihinatnan ng pagkakasala sa kanya. Iyon ay isang bagay na alam ng lahat doon. Kaya paano nang ahas ang lalaki na labanan siya at sabihin ang lahat ng iyon? Hindi ba natatakot ang lalaki sa kanilang paghihiganti? Hindi ba natatakot ang lalaki na pahirapan? Maliban kung ang lalaki ay isa sa mga mandirigmang iyon na nakatayo sa tuktok, walang ibang paraan kung paano kumilos ang lalaki ng ganito. O baka naman sinasadya ng lalaki. Kung hindi, saan niya nakuha ang lahat ng lakas ng loob na iyon? Ang pinakamalakas na mandirigma sa Whirling World ay wala sa Cloud City. Lahat sila ay sumugod sa antas ng 2 lungsod, at hindi madaling umalis. Ang mga nasa Cloud City ay halos mas malalakas na mandirigma lamang. Pagtingin kay Jack, parang wala pa siya sa ganoong level. Huminga ng malalim si Case habang nagsimulang magsalita, "Hindi ka ba masaya na pinagtawanan mo ako ng iba? Nagawa mo ang iyong gawain, hindi ba?" Sa sandaling sinabi niya iyon, medyo nabawasan ang tawa. Tumaas ang isang kilay ni Jack, hindi maintindihan ang sinasabi niya. Medyo ilang beses nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Case, at hindi malinaw kung ano ang iniisip niya. Hindi inaasahan ni Jack na ganoon ang sasabihin niya. Ito ay kakaiba.
Walang pakialam si Kaso kung sasagutin siya ni Jack o hindi dahil nanunuya lang siya at nagpatuloy, "You act like you are not afraid of anything, but don't think we are idiots here. Kilala ko ang karamihan sa mga talagang malalakas na mandirigma, at wala ni isa man sa kanila ang kamukha mo. Don't tell me hindi kita kilala dahil nakamask ka. Walang sino man sa mga tunay na malalakas na mandirigma ang magtatago ng kanilang mga mukha sa likod ng isang maskara." Napakunot ang noo ni Jack, hindi makapagsalita. Gayunpaman, curious pa rin siya kung ano ang kinukuha ng kabilang partido. Nagsimulang magtaas ng boses si Case at nagsabing, "Naiisip mo ba na mas igagalang ka ng iba dito dahil sa iyong mga aksyon? Tulala ka lang ngayon. Maliban na lang kung isa ka sa mga mandirigma na nasa tuktok, paano ka magkakaroon ng lakas ng loob na hamanin ako at ang buong kontinente ng pamamaga?" Sinabi niya ang lahat ng iyon ng buong pagmamalaki. Hindi napigilan ng mga nanunood na biglang mag-isip-isip. Kahit hindi nila gusto si Case, kailangan nilang aminin na tama si Case. Ang isang normal na mandirigma ay hindi magsasalita ng napakasakit kahit na sila ay nakakaramdam ng pagre-rebelde. Parang walang pakialam si Jack sa paghihiganti mula sa buong kontinente ng pamamaga ng Tide. Para bang walang kinatatakutan si Jack, pero posible ba iyon? Gaya nga ng sinabi ni Case, baka baliw si Jack, o may ibang motibo si Jack. Ano kaya ang mga motibo? Hindi napigilan ni Jack na matawa matapos marinig ang lahat ng iyon. Malakas talaga ang imahinasyon ni Kaso para isipin na may ginagawa siyang gawain. Malamig na sabi ni Kaso, "Dapat ikaw ang pinadala ni Kendall. Alam kong susubukan niya at gagawa ng isang bagay sa likod ko, ngunit hindi ako makapaniwala na gumagamit siya ng napakababang pamamaraan. Sa totoo lang, wala kang nagawa kung hindi ang kainisan ako. Isa ka lang aso na pagmamay-ari ni Kendall, anong silbi ng tahol ng malakas? Parang wala ka talagang magagawa sa akin." Kabanata 3579. Sa ilang salita lang, itinalaga ni Kay si Jack bilang isang aso at natukoy na si Jack ay kumikilos sa ganitong paraan sa ilalim ng mga utos. Biglang nag-iba ang tingin ng lahat kay Jack. Kahit na ang pagiging isang aso ay sa totoo lang walang gaano, hindi pa rin ito ang pinakamagandang bagay na marinig. Sa sobrang galit ni Rudy namumula ang mukha. Sino si Kendall? Kaso ginawa ang lahat para insultuhan si Jack. Ang kasuklam-suklam na lalaking iyon ay tumatawag sa ibang tao na kasuklam-suklam. Para bang hindi siya ang nagkamali at hindi siya ang kumikilos ng walang kahihiyan. Ang kanyang husay sa pagbaluktot sa katotohanan ay tinatanggap na kahanga-hanga. Napangisi si Jack habang malamig na nakatingin kay Case, "Stop trying to smear me. Magsalita ka na parang nagsasabi ka ng totoo. Sinabi mo sa akin na huwag kumilos na parang tulala ang lahat, ngunit sa halip ay dapat kong sabihin iyon sa iyo. Nakalimutan mo na ba kung paano nagsimula ang alitan natin? Kahit na ikaw ay isang tanga, dapat mapanatili mo man lang ang ilang alaala." Nang marinig iyon, agad na napagtanto ng lahat na nagsimula lang silang mag-away dahil sinubukan ni Case na pumatay sa linya. Si Jack ay ganap na maayos kung hindi man, ngunit si Case ay dumating upang maging sanhi ng lahat ng problemang iyon. Kung talagang nandoon si Jack para sa isang tiyak na gawain, hindi ba dapat siya ang magsimula ng alitan? Ito ay higit pa sa isang pagkakataon. Walang paraan na matukoy ng sino man kung sino ang tatangkaing putulin ni Case sa linya. Kaya, ganap nitong pinawalang bisa ang sinabi ni Case. Naninigas ang labi ni Kaso, biglang hindi makapagsalita. Sa totoo lang, talagang naniwala siya sa sinabi niya kanina, at hindi lang siya gumagawa ng kung ano-ano. Gayunpaman, ang mga salita ni Jack ay nagbigay sa kanya ng isang sandali ng pagkaunawa. Nagpatuloy si Jack, "Dapat itigil mo na ang pagtatangkang gumawa ng mga kasinungalingan sa walang laman na ulo mo. Ikaw at ang iyong mga tao ay nasanay na sa iyong malupit na paraan. Mali ba kung may ibang taong ayaw makipagtulungan? Pwede bang tumigil ka na sa mga nakakadiri mong iniisip? At sinabi mong naiinis ako sayo. Ikaw ang malinaw na nang-aasar sa akin na parang langaw." Madilim na talaga ang mukha ni Kaso ng mga sandaling iyon. Sinabi niya sa pamamagitan ng clenched teeth, "Then tell me, what gave you the courage to go against me and the whole of Swelling Tide continent? Don't tell me wala kang pakialam. Walang paraan na may maniniwala dyan." Kumaibot ang labi ni Jack habang malamig na ngumiti, "I just don't like your disgusting ways." Matapos sabihin iyon, hindi na napigil ang magsalita pa si Jack. Natapos na ng taong nasa harap ni Jack ang kanyang pagsubok. 3 kristal lamang ang nagliwanag, ibig sabihin ang taong iyon ay 30% lamang ang katugma sa mga batas, malayo sa 60% na kailangan. Malungkot na pumikit ang taong iyon. Ito ay napaka-imposible. Napakahirap makakuha ng valley entry pass mula sa mga bato dito. Napabuntong hininga ang taong iyon habang dahan-daang lumalayo. Sa sandaling lumayo ang taong iyon, hindi nagatubili si Jack na umakyat sa bato. Ayaw na niyang mag-aksaya pa ng oras kay Case.
Napaawang ang labi ni Kaso habang galit na nakatitig kay Jack. Napuno ng matinding puot ang tinging iyon. Kabanata 3600. Ang lahat ng mga mandirigma doon ay may parehong iniisip sa kanilang mga isipan, na si Jack ay tapos na, at na ang pamamaga ng kontinente ay hinding-hindi iyon pababayaan. Ang mga aksyon ni Jack ay hindi lamang hinamon si Case kundi ang buong kontinente. Kung paano ang mga mandirigma mula sa kontinenteng iyon, hinding-hindi nila bibitawan si Jack. Walang katapusang target nila si Jack. Maliban kung ang lalaking nakamaskara ay tuluyang mamatay sa kanilang mga kamay, hinding-hindi sila susuko. Ang ilan sa mga mandirigma ay nalungkot para kay Jack habang ang ilan ay natuwa. Sa kabilang banda, walang pakialam si Jack sa kung ano ang iniisip ng ibang tao. Sa sandaling iyon, ang buong atensyon niya ay nasa bato. Pagkatapos niyang tumayo doon ng matatag, isang mahinang enerhiya ang bumalot sa katawan ni Jack, at isang matandang boses ang maririnig sa kanyang isipan, itoon ang iyong buong atensyon. Itapon ang lahat ng iyong tunay na enerhiya at gamitin ang lahat ng iyong enerhiya sa kaluluwa upang pagsamahin ang enerhiya na ito. Huminga ng malalim si Jack, inilabas ang lahat ng kanyang kapangyarihan tulad ng sinabi ng matandang boses na iyon, na inilagay iyon sa manipis na enerhiya sa paligid niya. Unti-unting damaloy ang oras, at sa wakas ay nagpakita ng mga resulta ang bato pagkaraan ng mga 5 minuto. Nagbaba siya ng tingin at nagtaas ng kilay. Baka sa mukha niya ang pagkagulat. Pagkatapos noon, may narinig siyang tawanan. Iniisip ko kung gaano kakalakas. Basura ka lang. 2 kristal lang ang nagliwanag. Sa compatibility na ganyan, walang paraan na ganoon kalakas. Brat, itigil mo na ang pagtatangkang mag-artista sa harap ko. Nalantad ka na. Inutusan ka lang na hamanin ako. Isang kumpletong aso. Nagsimula ring tumawa si Octavius, na nanunuya, malamang naisip ng taong ito na walang makakapag-expose sa kanya kung nagyayabang siya. Parang pinilit lang niya ng todo. Ang 2 kristal na naiilawan ay nangangahulugan ng 20% pagkakatugma. Kahit na hindi matukoy ng compatibility ang lakas ng isang tao, kitang-kita kung gaano ka mahina sa level ng compatibility na iyon. Kung ang iyong compatibility ay mababa, gaano kalakas ang iyong diskarte. Ang pagmaster ng isang pamamaraan ay nangangailangan ng talento. Ang isang mandirigma ay kailangang maging malakas sa lahat ng paraan upang makabisado ang isang mataas na antas na pamamaraan. Ang mababang compatibility sa isang tao ay nangangahulugan na ang kanilang pangunawa ay masama din. Hindi nila mauunawaan ang mga batas, at sa ilalim lamang ng mga batas ay ang mga katangian. Iyon ang dahilan kung bakit sinabi ni Octavius na ang mababang compatibility ay nangangahulugan na ang isang tao ay hindi makakabisado ng isang malakas na pamamaraan. Limitado na sila sa pangunawa. Napabuntong hininga si Jack, nagulat talaga siya sa resulta. Tutal, gumagamit siya ng Storm God Rank technique. Hindi siya dapat magkaroon ng ganoong kababa ng compatibility, ngunit tila iyon ang nangyari. 20% lang ang compatible niya. Napakunot ang noo ni Jack sa pag-iisip. Bigla niyang naintindihan, hindi siya umasa sa kanyang comprehension para maabot ang kanyang kinaroroonan. Ang isang tao ay kailangang sumulong sa kanilang sariling mga merito, ngunit ang paraan ng pagsulong ni Jack ay naihanda na ng mga alaala na mayroon siya, at kailangan lang niyang maglakad sa landas. Kaya naman naging swabe ang pagsulong niya. Lahat ng hirap na dinanas ng lahat ay wala kay Jack. Iyon ang dahilan kung bakit hindi napansin ni Jack ang kanyang mababang antas ng pagiging tugma. Kung isulong niya ang kanyang sarili, malamang na nasa West Jersey State pa rin siya. Napabuntong hininga si Jack, hindi ito pinag-isipan. Walang punto dahil hindi binago ng mga resulta ang kailangang gawin ni Jack. Dahan-dahan siyang lumayo sa bato. Si Rudy ang sumunod sa pila. Nanlaki ang mata niya sa hindi makapaniwala. Nagulat si Jack sa resulta, ngunit si Rudy ay lubos na nabigla. Maraming salamat mga ka-master sa walang sawang pagsusubaybay. Isang like, share, and subscribe naman dyan mga ka-master. Abangan ang susunod pang mga kabanata.